magkapatid na umuwi sa kanilang bayan. Isa ay bilyonaryong presidente ng isang kumpanya. Ang kinatatakutang dakilang mandirigma ng Xia, upang subukin ang ugali ng kanilang matagal nang nawalay na pamilya. Pareho nilang itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan sa pag-uwi upang dalawin ang kanilang mga magulang. Ngunit nagkataong nagkita sila sa pasukan ng kanilang nayon, pareho silang nakaramdam ng kakaibang pamilyar sa isa't isa. Kaya agad silang nagkaintindihan at naglabas ng mga litrato noong bata pa sila. Gamit ang balat sa braso, nakumpirma nilang sila nga, ang magkapatid na matagal nang nawalay sa isa't isa. Agad silang nagyakap, at hindi napigilang umiyak. Ngunit sa susunod na segundo, pareho silang nakakita sa mga tauhan ng isa't isa. Kuya, ate, sino sila? 20 taon na ang nakalilipas. Hinabol ng mga kaaway ang kanilang ina. Ngunit sa kanyang pagkataranta, nadapa ang kanilang ina. Naiwan niya ang kanyang anak na babae sa ilang. Wala na siyang oras para pulutin ang anak. Karga niya ang anak na lalaki. Patuloy siyang tumatakas. Ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, isang mabilis na paparating na sasakyan ang bigla siyang nabangga. At biglang para protektahan ang kanyang anak, ang babae ay namatay noon din. Ang batang nakaligtas ay inampo ng pinakamayamang sakay ng kotse. Ang kanyang nahulog na anak na babae ay natagpuan ng pinuno ng hukbo at binalak na dalhin sa kampo upang sanain ng mabuti. Lumipas ang 20 taon. Sa ilalim ng pag-aaruga ng kanyang ama-amahan, ang kuya ay naging pinakamayamang tao sa Daxia. Samantala, ang kanyang kapatid na babae, sa pamamagitan ng pagsisikap sa militar, ay naging emperador ng Daxia. Ngunit nag-aalala sila na sa paglipas ng mga taon, ang kanilang pagmamahalan bilang magkapatid ay nagbago na. Kaya, ang isa ay nagsuot ng uniforme ng gwardiya, at ang isa naman ay nagbihis bilang tagalinis at umuwi upang dalawin ang kanilang pamilya. Pagdating pa lang nila sa bungad ng nayon ay naramdaman na nila ang isa't isa. Xiaoyu, kuya. Nakababatang kapatid, ang tagal-tagal na. Sa wakas nakita na rin kita, kuya. Miss na miss kita. Kuya, ate, sino sila? Dali-daling nagpaliwanag si kuya. Nagtatrabaho siyang gwardiya sa syudad. Uuwi ako para bisitahin ang kamag-anak. Nagpumilit ang mga katrabaho niyang ihatid siya. Kumaway siya bilang senyas. Pinabayaan niyang umalis agad ang mga tauhan niya. At ang kapatid niya, nahihiyang nagpaliwanag, na nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa isang hotel. Ang mga kasama niya raw ay, naghatid lang sa kanya pauwi para dalawin ang pamilya niya. Rinig ko pang nagpasalamat siya sa paghatid sa kanya. Sabi niya, nakita ko na ang kuya ko. Umuwi na kayo. Makakaalis ka na. Umalis ka na. Alice. Buti na lang hindi ako nahalata ni kuya, kundi mabubunyag na ako. Nakababatang kapatid, ang tagal na. Nagdala ko ng ilang karne. Pauwiin mo si Itay para ipagluto ka. Pagsasama-sama ng pamilya, nagdala ng karne ang kuya. Mukhang hindi maganda ang buhay ni kuya. Tama nga, pera lang ang makakapagpaangat sa iyo. Mukhang isa na naman itong kapatid na mahilig sa pera, kuya. Sa mga nagdaang taon, nahirapan ka ng mag-isa sa labas. Huwag kang mag-alala, ngayong nandito na ako. Sisiguraduhin kong pagbubutihin ko, para maging maayos ang buhay ninyo ni Papa. Mukhang nagkamali ako. Pero mukhang, hindi maganda ang buhay ng kapatid ko. Kalimutan mo na, bata pa naman siya, pagbigyan mo na lang. CJ, hihintayin kita, kapatid. Nagkasama na tayong muli. Makikita natin si tatay mamaya. Magkakasama na tayong muli, kuya. Hanapin natin si tatay. Ngunit hindi alam ng magkapatid, na ang kanilang ama, para mahanap sila, ay hindi lang naubos ang ipon, kundi pinagbantaan pa ng sarili niyang kapatid. Naibenta ang bahay niya, pero paano naman papayag ang aking ama sa ganitong kondisyon? Dahil natatakot siyang maibenta ang bahay, baka hindi na mahanap ng anak niya pagbalik. Hindi inaasahan na nang marinig ito ng kanyang kapatid, agad niya itong sinampal. Sumusobra ka na ata ah. Sa loob ng maraming taon, magkano ang nagastos mo sa pera natin? Ako ngayon ay, ipagbibili itong bahay, at iyon ay nararapat lang. Pinayuhan kitang umayos ka, pirmahan mo na ito agad. Pinabugbog ulit ni Shenzigo, ang sarili niyang kapatid. Tabi, nakaharang ka sa dinaraanan ko, nakauwi na ang anak ninyo. Tiyo, bakit ang dumi ng damit mo? Wala ka bang pambili ng bagong damit? May pera ako rito. Tiyo, kunin mo na. Hindi ba ito pang aabuso sa mapagtiis na tao? Sinaktan na naman siya ng kanyang kapatid na babae. Ano ba yung ingay na iyan? Hindi ba ninyo nakikita na nakauwi na ang anak ko? Alice! 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 Umalis kayong lahat.
Sandali lang, bakit ganito ang taong ito? Alice! 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 At ikaw rin, matandang hukluban. Nagpapakamatay-matayan ka pa? Ang anak ko ay nakabalik na. Maghanda ka na ng pagkain niya. Kuya! Tingnan mo, ang likod ng taong iyon. Sino kayong dalawa? Sino ang nagpapasok sa inyo? Yung lalaking kakapasok lang. Ano po ang itatawag namin sa kanya? Umalis kayo. Hindi maaari. Sa anak ko pa talaga. Kumakain ka ng ganito, bumili ka na ng karne. Pag na-late ka, papatayin kita. 8. Humanap na lang tayo ng ibang lugar para hanapin si tatay. Sakto, 5 piso ito. Natanggap ko na. Repolyo ang bibig, repolyo. Boss, paumanhin po. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Shen Jiangu? Shen Jiangu? Hindi ko alam. Tingnan natin doon. Glixiang. Patawad. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa rin nahanap ang anak natin. Naway ang iyong kaluluwa sa langit ay gabayan at protektahan ang mga bata. At protektahan din ang ating anak. Upang makauwi na siya. Ikaw si Shenjiangu. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Siyempre, ako. Ang hina naman ng memorya ko. Nakalimutan ko. Ngayon pala ang anibersaryo ng pagkamatay ng tiya. Ang pagmamahala ng tiyuhin at tiya. Ang ganda naman. Bawat taon bumibili kayo para kay tiya ng paborito niyang green bean cake bilang alay. Kaikay. Bakit mo dinala ang mga ito rito? Wala lang. Ayaw pumirma ni Tito sa kasunduan, di ba? Itong mga kaibigan ko, magaling magsalita. Pinapunta ko sila para tulungan akong kumbinsihin ka. Mga kapatid, gibain niyo. Huwag. Huwag niyong gibain. Anong gagawin mo? Itutulak mo ba ako? Matandang hukluban, nabalitaan ko, na gustong-gusto mo ang babaeng ito. Huwag. Pwes, ipapakita ko sa iyo ngayon, kung paano ko yurakan ang babae mo. Glixiang. Huwag. Glixiang. Nakababatang kapatid, tingnan mo roon, titingnan ko rito. CJ. Al. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Shen Jiangu? Hindi ko alam. Manong. Dito po ba? May taong nagngangalang Shen Jiangu. Hindi ko alam. Matandang hukluban, tinulak mo ako. Baliin niyo ang isang kamay niya. Ano sa tingin mo, Kyo? Pipirma ka ba o hindi? Hindi ako pipirma. Kalbo. Kayo ng mga kasama mo, wala kayong binatbat sa pakikipag-usap. Bakit ang tagal nyo nang naghahanap pero wala pa rin? Mali ba ang investigasyon ni Kalihim Chen? Baka naman, umalis na si tatay sa nayo ng Shen. O kaya, mali ang impormasyon ng Piao Miao Pavilion. Nakababatang kapatid, matagal na tayong naghahanap, nauhaw ka na rin siguro, ganito na lang. Bibili ako ng tubig, dito ka lang maghintay, huwag kang aalis. Sige, mauna ka na. Kamahalan, King Luan.
Ang impormasyon tungkol sa aking ama sa nayon ng Shen. Totoo ba ang investigasyon ng Piao Miao Pavilion? Sana'y malaman ninyo ang katotohanan, kamahalan, King Luan at ang Piao Miao Je. Hindi kailanman magtatangkang magsinungaling sa inyo, Ginoo. Ang matanda ay talagang nasa nayon ng Shen. Ginoo, may nangyaring mali po ba? Wala na iyon. Habang wala ako. Palasyo ng Emperador Wu, ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo at kay Hu Feng. Masusunod. Siguradong mayroon kaming nakaligtaan ng aking kapatid. Hello, President Shen. Kalihim Chen, nasa nayon ba talaga ng Shen ang aking ama? Dapat mong malaman. Ayoko ang niloloko ako. Ama Shen, kahit bigyan mo pa ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko kayo kayang lokohin. Nasa Shen Family Village talaga ang matanda. Hindi pa ba ninyo siya nahahanap? Hindi pa po namin siya nahanap. Hahanapin ko ulit. Kung may anumang bagay sa kumpanya, tawagan mo ako agad. Opo, Presidente. Hahanapin ko ulit. Baka may nakaligtaan lang ako. Salamat, Kuya. Kuya, sabi mo, baka si tatay, umalis na ng nayon ng Shen. Alam mo ba, yung anak ni Shen Qilan, kasama ang barkada ni Kalbo, pumunta sa bahay ni Shen Jian. Natatakot ako, tungkol na naman sa lumang bahay na iyon. Oo nga. Yung anak ni Shen Qilan, nagtatrabaho sa Tenglong Bank. Sino ang makakabangga dun? Sa pagkakataong ito, yung matandang Shen Jian sasabihin ko sa'yo, mahihirapan kayo. Tungkol ba kay Shen Jiang ang pinag-uusapan ninyo? Siya ba itong nasa larawan? Siya nga. Saan ang bahay niya? Malayo ba rito? Hindi naman ganoon kalayo. Tingnan mo, sa susunod na interseksyon, lumiko kayo pakaliwa. 3 bahay yon. Pero huwag muna kayong pumunta ngayon. Bakit? Sasabihin ko sa inyo. Balita ko ang pamangkin niya. Galing sa syudad, may kasamang mga siga. Nandoon ngayon sa bahay ni Shen Jian. Nag-aaway ba kayo? Salamat, Kuya. Tio, bakit mo ba ginagawa to? Pirmahan mo na ang kasunduan. Hindi ka naman namin titigilan bigyan ng pera ng nanay ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kapag naibenta na itong bahay. Bumalik si Xiaoyang at Xiaoyu. Hindi na nila mahanap ang bahay nila. Ikaw na matandang hukluban, ayaw mong tumanggap ng pabor, gusto mo ng sakit. Huwag mo akong sisihin. Ibigay mo sa akin ang litrato. Isauli mo sa akin ang litrato. Ang babaeng si Lindik Xiang. Siguro malungkot sa baba, no? Tiyak na namimiss niya ang mga anak niya. Ganito. Ibibigay ko ang litratong ito sa kanya, para samahan siya nila sa baba. Huwag. Huwag. Lindik Xiang. Xiaoyang. Xiaoyu. Chen Yunkai, lalabanan kita. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Paghiwalayin niyo sila, ikaw na matandang hukluban, bubuhayin sana kita. Kasalanan mo kung mamatay ka. Tigil. Tigil. Papa. Sino kayo? Papa. Ako si Yaoyang. Xiaoyang. Papa. Ako si Xiaoyu. Shen Xingyu. Xiaoyu. Kayo nga talaga. Xiaoyang. Xiaoyu. Nakabalik na talaga kayo. Mga anak ko. Itay. Pasensya na po. Nahuli kami. Nakakaantig naman. Matandang hukluban. Huwag mong isipin na ito. Sige, ayos na tayo. Paano naging sa iyo lahat sila? Pinsan kong lalaki at pinsan kong babae. Kalokohan. Matandang hukluban ka. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo pipirmahan ang kasunduang ito ngayon,
Kayong tatlo, walang makakatakas. Hip Chen, ang basurang ito, hindi na kailangan pang kayo mismo ang kumilos. Ipaubayan niyo na lang sa akin at sa mga kasamahan ko. Mga kasama, sugod! Humanda kayo. Bunso, marunong ka ng kung fu. Ano? Babae ako eh. Kailangan kong matutunan protektahan ang sarili ko, kaya nag-aral ako ng kaunti. Ng self-defense para sa mga babae. Tay, ang taong ito, paano natin siya haharapin? Kalimutan na natin, pabayaan na lang natin silang umalis. Tutal. Pinsan ninyo siya. Narinig ninyo, umalis na kayo. Ang anak nating lalaki at babae, nakauwi na. Dapat ka nang magpahinga. Papa. Ngayon ang araw ng ating pagsasama-sama. Dapat tayong maging masaya. Oo nga, Papa, dapat tayong maging masaya. Naniniwala akong masaya si Mama. Sa langit. Dapat maging masaya. Dapat maging masaya. Pa, kumain na tayo. Ngayon, nagkasama-sama tayong tatlo. Ano man ang mangyari, kakain din tayo ng reunion dinner. Tama. Huwag nating hayaan na masira nito ang ating kasiyahan. Kumain na tayo. Tay, narinig ko na ang pinakasikat dito. Ay itong Yunhai Restaurant. Dito na tayo kumain. Maganda naman dito. Pa, ano sa tingin mo? Ngayong araw na uuwi ang dalawang bata. Hindi tayo dapat maging kuripot. Bahala na. Gagastusin ko na ang ipon ko para sa aking living. Dahil kayong dalawa, parang maganda rito. Dito na lang tayo. Sige, bibili ako ng tubig, para hindi na tayo o-order mamaya. Tay, pa, mag-car lang ako. Kalihim Chen, ano po ang utos ni Presidente Shen? Maghanda ka agad ng pinakamagandang pribadong silid sa Yunhai Restaurant. Kakain kami ng aking ama at kapatid na babae. Opo. Kung ganoon, sa anong pangalan ko iayos ito? Gamitin mo ang pangalan ng tatay ko, si Shen Jiangwu, para hindi mabunyag ang pagkatao ko. Isa pa, tulungan mo akong magpakalat ng balita na ang bahay sa Shenjiakun ay gigibain na. Bawat tao, bawat pamilya, ay makakatanggap ng malaking kabayaran sa demolisyon. Kung tungkol sa petsa ng demolisyon, hindi pa namin isisiwalat si Amy Shenpo. King Luan, narito po ako. Agad-agad sa Yunhai Restaurant, malapit sa Shenja Village. Maghanap kayo ng isang marangyang kwarto para sa akin. Sasamahan ko ang aking ama at kuya na kumain. Masusunod po. Reserba po ba ito? Sa pangalan ni Marshal Emperor? Hindi. Sa ngalan ng aking ama, si Shen Jiangwu. Para walang maghihinala. Bukod pa rito, ipahayag ninyo na malapit ng bilhin ng Wuhong dian sa mataas na halaga. Ang mga bahay sa nayon ng Shen, hilingin sa mga taga-nayon na huwag muna ibenta ang bahay. Masusunod po. Kalihim Chen. Naku, matagal na tayong hindi nagkita. May kailangan ka ba? Hiyunlong. Yunhai Restaurant sa Shenzhou Village. Pag-aari mo ba ito? Isa itong maliit na restaurant ko. Gaano kalaki? Hindi naman kalakihan. May isang matandang lalaki na nagngangalang Shen Jiangwu. Nakakain sa Yunhai Restaurant. I-arrange mo agad ang isang pinakamagandang pribadong kwarto para sa kanya. Naririnig mo ba? Si Ginoong Shen Jiangwu. Maaari ko bang itanong itong matandang Ginoo? Sino itong importanteng tao? Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat itanong. Tandaan mo lang. I-entertain mong mabuti ang matandang Ginoo na ito. Pagdating ng panahon, may pwesto ka na sa Shenghuang Group. Sigurado na iyan. Sige po, Kalihim Chen. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Kalihim Chen. Sisiguraduhin ko po. Mararamdaman ng matandang Ginoo na ito na malugod siyang tinatanggap dito. Ginoo King Luan.
Yunlong. Ang Yunhai Restaurant sa Shenjiakun ay nakapangalan sa iyo. Tama ba? Opo. Ano po ang inyong ipag-uutos, Ginoo? Maya-maya ay may darating na si Ginoong Shen Jiangu. Kakain sila dyan sa inyo. Siguraduhin ninyo, itrato sila ng may pinakamataas na paggalang. Maliwanag ba? Si Ginoong Shen Jiangu. Itong si Ginoong Shen Jiangu. Sino ba talaga siya? Nakaya niyang, ang sekretarya ng pinakamayamang tao sa mundo. At si Ginang Kingluan ng bulwagan ng emperador ganito kahalaga. Ibig sabihin ba? Nabalitaan ko na ang pinakamayamang tao sa mundo, at ang pinakamataas na emperador ng dakilang Xia, ay parehong apelyido Shen. At itong si Ginoong Shen ay apelyido rin Shen. Teka. Bakit? May problema ba? Ay, Ginoo Kingluan, walang problema. Sisiguraduhin kong maalagaan ko ng mabuti ang matandang si Ginoong Shen. Huwag kayong mag-alala, Ginoo Kingluan. Magaling. Pagkatapos ng lahat ng ito, kayong mga kalalakihan ng pamilyang He, ay magkakaroon ng karapatang mag-aral sa buhuang diyan. Maraming salamat, Ginoo Kingluan. Hoy, Li Dongsheng. Sandali lang, may isang matandang Ginoo na nagngangalang Shen Jiangu. Nakakain sa Yunhai Restaurant. Ihanda mo ang pinaka-eksklusibo at marangyang Zion private room. Para sa kanya, ikaw ang mag-asikaso sa pagkain ng matandang Ginoo. Dapat ikaw mismo ang tumanggap sa kanya. Zion. Ito ang pinaka. Magarang silid dito sa Cloud Sea Hotel. Ang mga bisita rito ay pawang, mayayaman at makapangyarihan. Manager Ho. Sino ba talaga itong si Ginoong Shen Jiangu? At kailangan pa siyang igalang sa Purple Cloud Room. Ang dami mong sinasabi. Maghanda ka kung sinabi kong maghanda ka. Siguraduhin mong maayos ang pag-aasikaso kay Ginoong Shen. Kung hindi, pareho tayong pupugutan ng ulo. Narinig mo ba? Opo, opo, opo. Huwag kayong mag-alala, Jim He. Tiyak na aasikasuhin ko ng mabuti. Si Ginoong Shen Jiangu, huwag kayong mag-alala. Ang mabigyan ng importansya ng pinakamayamang tao sa mundo at ng guhuang diyan. Ang pagkatao ng matandang ito, hindi rin basta-basta. Kung dahil dito ay makukuha ko ang pabor ng pinakamayamang tao sa mundo at ng Marshall Hall, ang pamilya ko ay tiyak na aangat sa rurok ng tagumpay. Hindi pwede. Ang pagsalubong sa ganitong klaseng importanteng tao, ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa isang buhay. Kailangan kong asikasuhin ito mismo. Kayong dalawa, pakiusapan ang kusina, maghanda agad ng pagkain, at iyong Imperial Crab, ihain din sa Zion Room. Sige na. Nabalitaan niyo ba? Ngayong araw sa Yunhai Restaurant, may darating na isang si Boss Yunlong, mismo ang nag-utos kay Li Dongsheng, na asikasuhing mabuti ang narinig ko rin. Narinig ko sa Yunhai Restaurant. Inilabas na nila ang pinaka-engranding pribadong kwarto. At inihanda na. Hindi ako naniwala noong una. Pero mukhang totoo nga. Hindi ko alam kung sino ang importanteng taong ito, na nangangailangan ng ganito kalaking paggalang. Anak. Mukhang totoo nga ang mga balibalita. Itong Yunhai Restaurant, dadating talaga ang isang importanteng tao. Nay, kung makakaibigan ko ang importanteng taong ito, hindi lang simpleng team leader. Bukas, baka, maaari akong maging manager ng bangko agad-agad. Na, sa tingin ko hindi. Nanay ng manager ng Tinglong Bank. May narinig din akong balita. Ang pinakamayamang tao sa mundo at ang Wuhuang Temple ay nagpahayag na ang mga bahay sa Shen Family Village. Gigibain ito ng pinakamayamang tao sa mundo at bibilhin ng Wuhuang Temple. Ibig sabihin, bawat pamilya roon ay makakatanggap ng malaking halaga ng pera na pansin ng pinakamayamang tao sa mundo at ng Wuhuang Temple. Kaya naging tanyag ang nayon ng Shen. Napakamahal ng lupa. Ngayon, ang pagkakaroon ng bahay sa nayon ng Shen ay katumbas ng pagkakaroon ng kayamanan. Anak, narinig mo ba? Bahay sa nayon. Bibilhin tayo ng pinakamayamang tao sa mundo at ng Wuhuang dian para gibain at ariin. Malaki ang kikitain natin yan. Buti na lang at hindi pumirma ng kontrata ng pagbebenta ang matandang yon. Kung hindi, malaki ang lugi natin. Nay, kung ganoon, huwag kang mag-alala. Hayaan mo muna ang matandang iyon ng ilang araw. Pagkakuha ko na ng pera ng pinakamayaman o ng pera ng palasyo ng emperador ng martial arts, babalik tayo. Nay,
Ito. Shen Jiangu, bakit ka nandito? Shen Jiangu, bakit ka nandito? Kuilan, magandang araw ngayon para umuwi ang mga bata. Dinala ko sila rito para kumain. Kumain. Shen Jiangu, mukhang hindi ka pa yata gising. Ito ang Yunhai Restaurant. Ang mga taong pumupunta rito ay kagaya ng anak ko, mga taong may mataas na katayuan. Kayong dalawang basurang ito. Kakain pa talaga sa Yunhai Restaurant. Wilan, kahit na ano pa man, ikaw pa rin ang tunay na tiyahin ng bata. Bakit mo pa kailangang tumahimik? Ano ba kayo? At nagyayabang kayo na kamag-anak ko. Kayong mga basura. Naglakas loob pa kayong kumain dito sa Yunhai Restaurant. Nandidiri ako sa inyong lahat. Umalis ka na nga. Mga katulad mo. Nakakasulasok makita. Dumudumi pa kayo sa paningin namin. Ikaw, bata ka. Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda sa'yo? Wala kang galang. Kanina ba? Masyado akong abala sa pagsisermon sa anak mo. Hindi mo alam kung paano masaktan, no? Bitawan mo ako. Ang cute mo naman. Bitawan mo nga ako. Sino ba sila? Ang lakas ng loob nilang maggulo dito sa Yunhai Restaurant. Ewan ko ba, ang mga taong ganyan. Itinatago lang ang kanilang tunay na pagkatao. O kaya, isang hangal, na walang muwang. Babae, pakawalan mo ang nanay ko. Kung hindi, ano? Shen Yunkai. Talaga ngang, nakalimutan na agad ang sakit pagkatapos gumaling ang sugat. Nasa Cloud Sea Restaurant tayo. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob ka. Xiaoyu, tama na. Huwag na nating palakihin ang gulo. Dahil nakiusap na ang tatay ninyo para sa inyo. Umalis na kayo. Naku po, nananakit sila ng tao. Wala na bang hustisya? May pinatay sila. Sino ang nangahas na manggulo sa Yunhai Restaurant ko? Ngayong araw, ang Yunhai Restaurant ko ay may importanteng bisita. Kaya, hindi ko kayo papatulan. Kung gusto ninyong mabuhay, umalis na kayo. Ganito ba kayo tumanggap ng bisita rito sa Yunhai Hotel? Kayo sa Yunhai Hotel, isa sa mga pinakamalaking hotel. Titingnan ko, mas mabuting gibain na lang natin ito. Sige, isang gwardiya ka lang. Nangangahas kang sisihin ang aming Cloud Sea Restaurant. May tao ba dyan? Bastos kang bata ka. Alam mo ba? Manager Lee, pero ang He Corporation, ang kanang kamay ni Presidente He, ang Yunhai Hotel, ay pag-aari rin ni Presidente He, dahil lang sa sinabi mo. Pwede kong baliin ang binti mo, at ipatapon ka palabas. Manager Lee. Pasensya na po, mga bata pa kasi. Huwag niyo na po silang pansinin. Aalis na po kami agad. Aalis na po kami agad. Ngayon gusto niyo nang umalis? Kanina pinapaalis ko na kayo. Ayaw niyo naman. Mas gusto ko nang umalis ngayon. Huli na. Gusto nang umalis ng aking ama. Kayo, wala ni isa sa inyo ang makakapigil sa amin. Ang yabang mo naman. Balak ko sana kayong pagbigyan. Dahil sa katangahan ninyong tatlo, hindi ko na kayo papatulan. Hindi ko inaasahan kayo mismo ang sisira sa sarili ninyo. Kaya huwag ninyo kaming sisisihin ng Yunhai Restaurant. Ikaladkad sila palabas. Manager Lee. Papa, Shen Jiangu, ito ang resulta ng pagkukunwari mo. Ngayon, itinatapon ka na, parang basura. At kayong dalawang maliliit na tuta, pinapaalis kayo. Na parang mga aso, ito ang kahihinatnan ng ilabas sila. Sandali. Sinabi mo kanina, anong pangalan niya? Shen Jiangu. Anong problema, Manager Lee? Ang importanteng bisita na bili ni General Manager He, parang siya nga, ang matandang lalaking nagangalang Shen Jiangu. Ibig sabihin ba? Sinong mangangahas na dito sa Yunhai Restaurant manggulo? Manager Lee. Itong matandang hukluban na ito, kasama ang dalawang ito, nanggugulo dito sa Yunhai Restaurant. Talagang, hindi nila ginagalang ang Cloud Sea Hotel. At kayo, nga, Manager Lee, tingnan mo ang mga pulubi nila, ni hindi sila makabili ng isang tasa ng tsaa. Pinayuhan sila ng nanay ko na umalis, nanakit pa sila. Kayong tatlo lang ang nagugulo dito. Manager Lee, hindi po ganyan dahil po, tumahimik ka. Matandang hukluban. Mga importanteng bisita ni Ammahi, malapit na siguro sila, tapusin na natin to agad. Kung makaapekto ito sa pagsalubong natin sa mga bisita, siguradong lagot tayo.
Binabalaan ko kayo sa huling pagkakataon. Kayong tatlo, umalis kayo rito ngayon din. Narinig nyo ba? Pinalalayas kayo ni Manager Lee. Umalis na kayo agad. Sila naman ang bastos una. Bakit niya kami pinapaalis? Bakit? Dahil ako ang manager dito. Dahil kayong tatlo ay hindi nababagay dito. Tingnan nyo nga kung anong lugar ito. Maglakas loob kayong mag-iskandalo rito. Sinasabi ko sa inyo, ang Yunhai Restaurant ay hindi palengke. Kung marunong kayo, umalis na kayo agad. Sa estado ninyo sa buhay, karapat-dapat ba kayong pumunta rito? Magagalit si Manager Lee. Kahit gusto niyo nang umalis, hindi kayo makakaalis. Xiao Yang, Xiao Yu, lumipat na lang kaya tayo ng kainan. Tama yan. May basurahan sa tapat ng kalye. Maghanap kayo roon. May mga lugar doon na pwede ninyong kainan. Tay, huwag kang mag-alala. Dito na lang kami kakain ngayon. Tignan natin kung sino ang magtatangka na paalisin kami. Kaya pala, ikaw pala, si Ginoong Shen Jiangwo, Ginoong Shen. Paumanhin po, Ginoong Shen. Naghahanda pa lang ako. Nasalubungin ka sa pintuan. Di ko akalain na makakarating ka agad kayo. Manager Lee, ang matandang ito, isa siyang mahirap na nagbubuhat ng mga bato sa konstruksyon. Bakit mo siya tinatrato ng ganito? Bastos. Ano ka bang klaseng tao na naglalakas loob na magsalita ng ganito kay Ginoong Shen? Ginoong Shen, ang babaeng ito ay kanina lang. Sa pagsasalita ko ng hindi magalang sa iyo, ngayon na ipapatawag ko, na itapon siya palabas, mga tao. Manager Lee, paano mo nagawang ganito sa nanay ko? Ako ay isang team leader sa Tenglong Bank. Walang sinuman kahit ikaw. Ang leader ng Fujilong Bank. Kayo ang Fujilong, ang presidente ng bangko. Kahit dumating siya, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kay Ginoong Shen. Ilabas sila. Ito ay si Ginoong Shen, kayo. Tawagin niyo na lang akong Xiao Lee. Manager Lee, alam ko na ang Hotel Yunhai ay tatanggap ng isang AC ngayon. Pero itong si Shen Jiangwo, siya ay isang basurang manggagawa ng mga bato. Hindi maaaring magkaroon ng koneksyon sa malaking tao na iyon. Huwag kang magkamali. Sinabi lang ni Manager He na ang mahalagang bisita ay isang matandang ginoo na nagngangalang Shen Jiangwo. Pero ang matandang ginoong ito, ano ang kanyang pagkakakilanlan at itsura? Talagang hindi nabanggit. Maari bang itanong kay Ginoong Shen? Kayo at si He Yunlong, ano ang relasyon ninyo kay Ginoong He? He Yunlong. Hindi ko kilala si He Yunlong. Nakikita mo ba, Manager Lee, hindi niya talaga kilala si MC He. Paano siya magiging malaking tao? Posible ba na magkasing pangalan lang talaga? Mga tao, dalhin ang tatlong manloloko na ito. Itapon mo sila. Manager Lee, kasalanan ko ito. Patawarin mo kami. Aalis kami agad kasama ang dalawang bata. Tatay, matandang lalaki. Ano sa tingin mo ang Yunhai Hotel? Kayo'y gustong dumating at umalis ng ganun-ganun lang. Ngayon, walang utos mula kay Manager Lee. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Oo nga, Manager Lee. Ang lakas ng loob nila. Magpanggap ng mga mahalagang bisita at mga lipi. Kapag nalaman ito ng mga nakakataas, siguradong tayo ang mapapagalitan. Sa tingin ko, mas mabuti pang dakpin ang matandang ito at ang dalawang cute na ito. At ibigay sa malaking tao na iyon para humatol. Ano pang hinihintay nyo? Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na apihin ang tatay ko at ang kapatid kong babae. Kuya, ganitong bagay ba? Iwan mo na sa akin. Alagaan mo si tatay. Kapatid, alam kong marunong kang lumaban, pero ganitong bagay, hayaan mo na si kuya. Ang kuya ko talaga, ang iyong kapatid na babae, ako ang unang emperador ng digmaan ng Daxia. Itong mga maliliit na hipon, hindi ko sila pinapansin. Ano ang ingay na ito? Akala nyo ba na, pag nagalit si Manager Lee ay wala kayong problema? Manager Lee, ang mga taong ito ang tatapang, gumagawa ng gulo sa Yunhai Hotel. Hindi talaga nila isinasaalang-alang. Ikaw at ang Yunhai Hotel. Hindi rin nila iginalang si He. Wala silang pakialam. Sa tingin ko, dapat baliin ang isang binti nila. Ang tapang talaga ng mga taong ito. Sa Yunhai Hotel, nagpanggap at kumain ng libre ayos lang sana. Pati ba naman magpanggap bilang yung misteryoso, malaking tao? Nga, hindi ba't parang naghahanap ng kamatayan yan? Sa Yunhai Hotel pa talaga, gamitin ang Purple Cloud Room. Para sa mga bisita, sila ay tiyak na mayaman o kilala. Ang mga taong ito talaga ay parang gustong mamatay na. Tumahimik kayong lahat. Paalisin niyo sila. Paalisin niyo sila. Manager Lee, itong ilang nagpapanggap na mga mararangyang bisita ng Yunhai Hotel. Napakataas ng kanilang estado. Hindi natin sila dapat hayaang makaligtas. Napakadali para sa kanila ito. Ano bang alam mo?
Ang marangal na bisita ay maaaring dumating anumang oras. Kung hindi natin agad, ayusin mo ang bagay na ito. Kung makikita ito ng mahalagang bisita, siguradong mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa ating Yunhai Hotel. Kapag sinisi tayo ni Manager He, sino sa inyo ang tatanggap ng parusa? Tama si Manager Lee. Pero, tama rin naman ang sinasabi nyo, na-offend ang Yunhai Hotel. At naglakas loob magpanggap na bisita ni Enhi. Hindi pwedeng palampasin ito. Ilabas sila. Hanapin ang isang liblib na lugar, at baliin ang isang kamay ng bawat isa. Manager Lee, maawa ka na sa amin. Talagang nandito kami para kumain. Tatay. Matandang bagay. Ang lakas ng loob mong magdahilan. Ilan bang buto meron ka? Alam ko yan ng mabuti. Sa'yo pa lang, ang lakas ng loob mo na kumain dito sa Yunhai Restaurant. Sa tingin ko, nalaman mo lang, ang espesyal na bisita ni Manager Lee. Kapangalan mo. Kaya dinala ko sila, para makakain ng libre. Ano pang hinihintay mo? Sugod. Xiao Yang, Xiao Yu, takbo. Lumayas ka. Tay. Sa puntong ito, kailangan ko ng ilantad ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi, ama, at kapatid na babae ay nasa panganib. Mukhang hindi ko na kayang mag-alala ng sobra pa. Hindi ko talaga sila papayagang saktan ang kapatid at ama. Teka. Tumigil ka. Ginoong He. Anong nangyayari? Ginoong He, ang mga taong ito, nagpapanggap na si Ginoong Shen Jiangwo. Paalisin ko na sila. Pati ba naman ang mahalagang bisita ko, ay pinapalitan mo. Gusto kong makita, kung sino ang may lakas ng loob. He, siya yun. Ikaw nga itong matanda, na nagpapanggap na mahalagang bisita sa aking Yunhai Restaurant. Ginoong He, hindi po kami nagpapanggap na ibang tao. Nagdala lang po ako ng 2 bata para kumain. Pakiusap, maawa po kayo. Patawarin niyo po kami. Kahit na ang suot ng 2 ay parang uniforme ng gwardiya at serbidor. Pero sa itsura, hindi sila mukhang mga tao mula sa mababang antas. Ginoo. Sila ba ang iyong anak na lalaki at anak na babae? Enmitho. Talagang sila nga, mga anak ng matandang lalaki. Pero, silang 3, isa ay isang manggagawang bukid. Tiyak na hindi siya ang misteryosong malaking tao. Naitanong ko ba? Sabi mo siya ay nagpapanggap. May ebidensya ba? At saka, sana yun ang Shen? Maraming tao ba? Na ang pangalan ay Shen Jiangwo. He, katatapos lang tanungin ni Manager Lee, ang relasyon ninyo. Hindi kanya kilala. Walang alam kahit ano. Paano posible? Ikaw ang mahalagang bisita. Kaya, siguradong peke sila. Ginoong He. Ang tunay na matandang Ginoong Shen Jiangwo. Pwede silang dumating kahit kailan. Sa tingin ko, mas mabuti kung palayasin mo na sila agad. Kayong 2, bakit hindi pa kayo kumikilos? Itong si Heyunlong na tanga, ano na naman ang ginawa niya? Napakalaking galit ng bilyonaryo. Hanggang sa gusto niya akong tanggalin. Sekretarya Chen, ako, ikaw na gago. Ano bang ginawa mo? Bakit mo ginagalit ang bilyonaryo? Kaya pati ako matatanggal na rin. Sekretarya Chen, huwag ka munang magalit. Ang Yunhai Hotel namin ay talagang dumating. Isang matandang Ginoo na nagngangalang Shen Jiangwo. Pero hindi ako sigurado kung ang matandang Ginoong Shen na ito ay siya ba iyong sinasabi mo. Yung sinasabi ko, kahit hindi siya, dapat mo pa rin siyang asikasuhin ng maayos. At saka, nagalit ka ba kay Ginoong Shen? Ilang ulo ba meron ka para magalit kay Ginoong Shen? Ayaw mo bang masyadong magtagal ang buhay ng pamilya he? Sekretaryo Chen, sino ba itong matandang si Ginoong Shen? Ano ba talaga ang pagkatao niya? Yung taong pumunta sa aking hotel, nakita ko sa kanyang kasuotan. Mukhang isang manggagawa sa construction site, kaya gusto kong kumpirmahin sa iyo. Ang alam ko lang, ang ama ng pinakamayaman ay si Shen Jiangwo. Ngunit anong trabaho? Parang hindi sinabi ng pinakamayaman. Tama, itong si Ginoong Shen. Sa tabi ba niya, may 2 kabataang lalaki at babae. Kasama, ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng gwardiya. Mga 25 taong gulang. May isang binata na ganito. Mukhang anak siya ng trabahador na yun. Tama na iyon. Ngayon, agad mo siyang alagaan ng mabuti.
Ang matandang ginoong siya na ito. Huwag kailanman, maging pabaya kahit kaunti. Kung hindi, ang pamilya mo ay mawawala sa mundong ito. Tama. Bukod pa rito, yung dalawang kabataan, kailangan mo rin akong alagaan ng mabuti, lalo na yung lalaking nakasuot ng uniforme ng gwardya. Kailan ko sinabi na pwede na kayong kumilos? Kailan? Ang may-ari ng Yunhai Hotel. Ay ikaw na ang nagdesisyon. Mahi. Wala po akong intensyong bastusin kayo. Natakot lang ako. Na baka makita kayo, at hindi maganda ang image. Ginoo, talaga bang ikaw si Shen Jiangwu? Ilan sa inyong baryo? Ang may kaparehong pangalan mo, Ginoong He. Ako nga si Shen Jiangwu. Pero sa amin ngayon isa lang ako. Ako lang ang tinatawag na Shen Jiangwu, walang iba. Hindi natatakot sa kahit ano. Kung may mali, sa kaso ni matandang Shen, siguradong magagalit ang pinakamayamang tao sa mundo at ang palasyo ng mandirigma. Sa oras na yon, ang pamilya He ay tiyak na daranas ng malaking sakuna. Sa tingin ko mas mabuting kumpirmahin ito kay Sekretaryo Chen at kay Lord King Luan. Ganito, tatawag muna ako. Tungkol sa kanilang tatlo. Hintayin niyo akong makabalik bago magpasya. Habang wala pa ako. Huwag kayong kikilos. Matandang hukluban. Hintayin mo lang. Pagbalik ni Bossy, papatikin ko sa'yo ang ganti ko. Nga, paano ka naglakas loob, magpanggap na isang kliyente? Ng Yunhai Hotel, mamaya. Siguradong babaliin ko ang mga binti nyo. Si Aoyang. Kasalanan ito ng tatay. Si tatay ang nakasama sa inyo. Walang anuman, tay. Hanggat hindi pa huling sandali, hindi pa natin alam ang resulta. Oo nga. Tama ang sabi ni Kuya. Hintayin na lang natin dito. Ang emperador ay kumakain kasama ang pamilya. Nabigo ka sa akin. Maghanda ng lisanin ang bulwagan ng mandirigma. King Luan, anong nangyari? Ano nang nangyari, King Luan? Ano ang ginawa mo? Mandirigmang emperador, pinag-resign ka nila sa Wuhong Hall. Ibig bang sabihin? Ginoong King Luan, may isang bagay. Hiyunlong. Inuutusan kitang asikasuhin. Si Ginoong Shen Jiangwu. Ganito mo ba siya aasikasuhin? Mukhang hindi mo talaga binibigyan ng halaga. Ang palasyo ng emperador ng mandirigma, ano, Ginoong King Luan, ano ang ibig mong sabihin? Kaninang-kanyang lang si Ginoong emperador ng mandirigma, ay personal na nagpadala ng mensahe sa akin, upang magpaliwanag. Ako ay may tiwala sa'yo. Kaya ibinigay ko sa iyo ang napakahalagang misyong ito, at ang napakalaking pagkakataon. Kung hindi mo na nga pinapahalagahan, ayos lang. Ngunit nagawa mo pang magalit ang emperador ng militar. Ako bilang tagapagtanggol ay di maghihirap, pati ang pamilya ninyo ay isasama sa libing. Mahal na King Luan, pakiusap, kalmahin mo muna ang iyong galit. Sa Yunhai Hotel, talagang may dumating na isang, ang nagsasabing siya ay si Ginoong Shen Jingwu. Pero kung titingnan ang kasuotan niya, isa lang siyang manggagawa sa construction site. Kaya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin si Ginang King Luan. Kumpirmahin mo, kung sa tabi ng matandang lalaki na ito ay, may isang babaeng nakauniforme ng serbidora. Medyo bata pa. Tama. May isang ganyang babae. Parang, ang anak na babae ng matandang ginoong iyon. Tama na iyon. Agad na tanggapin ng maayos ang matandang ginoo. Tandaan, dapat pinakamataas na paggalang. Gayon din, ang batang babae rin ay dapat pinakamataas na seremonya ang pagtanggap. Hiyunlong, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung pumalpak ka, humarap ka ng wala ang ulo mo. Susundin ko ang utos ng mga ginoo. Ang makakaakit sa punong sekretarya ng bilyonaryo, at sa tagapagtanggol ng Gu Emperor Hall. Ang galit. Mukhang, ang nasa restaurant, ay ang tao. Malaking tao. Masama. Kung si Li Dongsheng ay mawala ng bait. Kung sakaling saktan nila si tatay. Mahi,
Bakit ang tagal mo? Bakit hindi ka pa bumabalik? Sigurado akong naghahanap siya ng mas maraming gwardiya. Nagpapanggap bilang AC ng Yunhai Hotel. Pero mali siya. Mahi, hindi ko sila basta-basta patatawarin. Ang tatlong manloloko na ito. Si Aoyang. Kung sakaling may mangyari mamaya, tandaan ninyong tumakbo agad. Nung bata pa kayo, hindi ko kayo naprotektahan ng maayos. Ngayon, kahit isakripisyo ni Papa ang buhay niya, ay poprotektahan kayo. Si Aoyang, ikaw ang kuya. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan mong protektahan ang kapatid mo. Papa naman talaga. Bakit parang pamamaalam sa buhay at kamatayan? Kung ang Cloud Sea Hotel na ito ay talagang maglakas loob na kumilos, wala nang dahilan para magpatuloy ito. Masyadong nag-aalala si tatay. Ganito lang kaliit na tao. Hindi pa sapat para sa akin. Malamang si Hyunlong na iyon. Malapit na silang bumalik. Ginoong He, marami ng oras ang nasayang. Mas mabuti pang paalisin na agad ang tatlong ito para maiwasang makabangga ng mahalagang tao. Oo nga Ginoong He. Tatlong ito'y nandaraya lang para makakain at makainom. Ang basura na nagkukunwaring bisita, nilagay dito ay nakakababa sa iyong imahe. Ganito, agad kong kasama si Manager Lee. Itataboy ko sila palabas. Kayong dalawa, mga walang kwentang bulag. Wala kang karapatang bastusin si Ginoong Shen. Ginoong He, ano nang ibig mong sabihin? Ang nakasakit sa Yunhai Hotel ay ang matandang ito at ang dalawa niyang anak. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Bruhang babae, tumahimik ka. Ginoong Shen, kanina, ako'y nagkamali. Hindi kita nakilala. Patawad po. Huwag ninyo po akong sisihin. Ang aming Yunhai Hotel, nakahanda na. Ang pinakamataas na antas ng silid na Zun. At, ang pinakamataas na seremonyang manhan banquet. Pakiusap, Ginoong Shen, tanggapin nyo. Bukod dito, tungkol sa nangyari ngayon. Tiyak na ibibigay ko kay Ginoong Shen. Isang kasiya siyang paliwanag. Ginoong He. Siya, talaga ba siya ang sinasabi mong mahalagang tao? Shen Jiangwo, Ginoong Shen. Kayo, hindi ba kayo nagkamali ng pagkakakilala? Hangal. Ikaw pa. Ang maglalakas loob na questionin si Ginoong Shen. Bilisan mong humingi ng tawad kay Ginoong Shen. Ginoong Shen, paumanhin po. Hindi ko sinasadyang bastusin kayo. Patawarin niyo po ako. Ang paghingi ng paumanhin ng Yunhai Hotel, mukhang hindi rin naman ganoon kahalaga. Hyunlong. Narinig ko na ikaw sa Daxia ay isang kilalang tao. Itong Yunhai Hotel ay isa ring sikat na tatak sa ilalim mo. Ikaw talaga, 10 beses na sinasabi ay hindi sapat kumpara sa isang beses na makita. Si Secretary Chen at ang 2 dakilang tao ay partikular na nagbilin na dapat din nating alagaan ng mabuti ang 2 anak ni Ginoong Shen na magpapalapit sa kalihim ng pinakamayamang tao sa mundo at 2 dakilang tao ng palasyo ng Martial Emperor. Napaka-espesyal na tagubilin. At pareho pa ang apelyido nilang 2, Shen. Pwede kayang mukhang, ang 2 Ginoo, ayaw pang ipakita ang kanilang mga sarili, kaya't hindi ko na sila ilalantad. Sa huli kung sakaling, ma-offend ko ang kahit sino sa kanila, ang aming pamilya, ay hindi makakayanan ang kapalit. Sinabi ng Ginoo at binibini. Upang ipahayag ang aming paghingi ng paumanhin, Ginoong Shen, at kayo pong 2. Mula ngayon, ang lahat ng inyong konsumo sa Yunhai Hotel ay libre. At saka, ang card na ito ay may laman na 1 bilyon. Ito ay para kay Ginoong Shen bilang isang maliit na regalo. Sana, Ginoong Shen, ay tanggapin ninyo ito ng buong lugod. Mukhang ito, Hyunlong, ay nakilala na ang aking pagkakakilanlan. Medyo interesante itong tao. Mabilis siyang mag-isip. Ginoong He, hindi mo na kailangang maging magalang. Ay, Ginoong Shen, tawagin mo na lang akong Xiao He. Itong 80th card ay para sa inyong paghingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, talagang kasalanan ng Yunhai Hotel. Ang pangyayaring ito, itong 80th card, pakiusap tanggapin niyo po ito. Tay, dahil sinabi na ni MT He, tanggapin niyo na po, huwag niyong sayangin ang kanyang kabutihan. Nga, Tay, si MT He, bihira na lang maging ganito kamagalang. Tanggapin mo na lang. Ayos lang, ayos lang. Mukhang ang 2 Ginoo ay pinatawad na ako.
Hawakan mong mabuti. Hawakan mo. Ang paghingi ng tawad ni Ginoong He, nararamdaman namin ito. Pero, ang paghingi ng tawad ni Manager Lee, hindi pa namin nararamdaman. Sino ang nagpatayo sa'yo? Hindi ka pa ba luluhod at humingi ng tawad kay Ginoong Shen? Pasensya na. Ano? Manager Lee, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Kuya, narinig mo ba? Pasensya na, Ginoong Shen. Hindi ko sinasadyang na-offend kayo. Patawarin niyo ako. Kayong dalawa, magmadali kang humingi ng tawad kay Ginoong Shen. Bakit naman? Isa lang siyang mababang manggagawa sa bukid. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? At ikaw din. Wala ka bang mata? Nag-imbita ka pa ng isang manggagawa sa bukid, bilang iyong mahalagang bisita. Shen Qilan. Napakalaki ng yabang mo. And he, yung babae kanina, nangakong puputulin ang mga binti namin, at itatapon palabas. Ano sa tingin mo, ang dapat gawin? Mga tao, kunin ninyo ang dalawa, at baliin ang kanilang mga braso, at itapon sila palabas. Bitawan ninyo ako, bitawan ninyo ako. Ako ang leader ng Tenglong Bang. Paano kayo nangahas na gawin ito sa akin? Xiao Yu. Paalisin mo na sila. Hindi pwede. Tatay, napakalambot ng puso mo. Nakalimutan mo ba kung paano kanila pinahiya dati? Nga. Tay, tama si Xiao Yu. Ang mga mababait ay naabuso. Ang mga mababait na kabayo ay sinasakyan. Sa ganitong klaseng kamag-anak, kailangang maging matigas ang puso. Ano man ang sabihin, sila pa rin ang inyong mga tiya at pinsan. Madalas magkikita. Masyadong mabait si tatay. Xiao Yu, makinig ka kay tatay. Huwag mag-alala si tatay. Makinig kayo. Ang matandang Ginoo ay maawain. Sa pagkakataong ito, papalampasin ko kayo. Ngunit, simula ngayon, hindi na kayo papayagang makapasok sa Yunhai Hotel. Itapon niyo sila agad. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shen Jiangwu. Ikaw na matandang hindi mamatay-matay. Hindi kita patatawarin. Umalis na tayo. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Binibining Shen. Pribadong silid, at ang kumpletong Manchuhan feast, ay inihanda na para sa inyong tatlo. Pakiusap sa inyong tatlo, lumipat. Ang inyong Yunhai Hotel ay, ganito ba ninyo tratuhin ang mga bisita? Maniwala ka o hindi, isusumbong ko kayo. Sinabi ko lang kanina, kayo ay, nasa blacklist na ng aming Yunhai Hotel. Simula ngayon, ang aming Yunhai Hotel, ay hindi na kayo tinatanggap. Umalis kayo. Anong Yunhai Hotel? Hindi ko rin naman gusto yan. Ma, sabi mo ba't yung matanda na yon ay nakipag-ugnayan sa i-group na si MTH? Paano nangyari? At saka bakit ganun na lang ang respeto ni MTH sa kanya? Kung ano man ang nangyari kay Heyunlong, anong klaseng gamot kaya ang kanyang ininom gayon? Hindi ko akalain sa taong ito, na magpapakumbaba sa lumang bagay na ito. Nanay, sabi mo yung matandang iyon, hindi kaya siya ay isang nakatagong big boss? Impossible. Sa mga taon na ito, siya ay nasa ilalim ng aking mata. Alam ko kung gaano siya kalakas. Hindi ko ba alam? Ano ang gagawin natin? Ang matandang ito, ngayon mayroong suporta ni Heyunlong. Sa ngayon, hindi pa natin siya kayang labanan. Pero, balang araw, pananagutin ko siya. Hizong, maupo ka at kumain kasama namin. Ginoong Shen, ang pagkain sa mesang ito, ay inihanda para sa inyo. Pati na rin kay Ginoong Shen at Binibining Shen. Xiao Yang, Xiao Yu. Huwag mong hayaang magdala sila ng napakaraming pagkain. Sayang lang kung hindi makakain lahat. Lolo, huwag po kayong mag-alala.
Libre po ang pagkain ito. Katulad ng sinabi ko, basta dumating po kayo, ako'y kumakain sa Yunhai Hotel. Lahat libre. Nga, tatay, dahil napakabait ni MTH. Huwag na nating pahirapan si MTH. Nga tatay, kumain na tayo, mamaya lalamig ang mga pagkain. Ako na. Tatay, kumain ka pa. Sino ang makakapag-isip na ang pinakamayaman sa mundo at ang unang mandirigma sa gusali ay tunay na magkapatid pala at saka itong dalawang malalaking tao sa mundo ay magkasamang nandito sa akin. Maliit na Cloud Sea Hotel para kumain. Kung sino ang pinakamagaling ay itong si Ginoong Shen na siya palang ama ng dalawang bigating tao sa mundo. Itong matandang Ginoo sa nakaraang buhay, malamang ay hindi lang kalawakan ang nasagit, kundi ang buong universo. Ano nang ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakita na ang pamilya ni Ishen ay kumakain? Hindi mo ba nakita na ang kanilang pamilya ay kumakain? Elhi, may dalawang tao sa labas. Ang bawat isa ay nagpapakilalang kaibigan ni Ginoong Shen at ni Binibining Shen. Gusto nilang makipagkita kay Ginoong Shen at kay Binibining Shen dahil may kailangan silang pag-usapan. Bumaba ka. Ginoong Shen, Binibining Shen, ano ang kailangan? May dalawang tao sa labas. Sabi nila kaibigan daw sila ninyong dalawa. Papapasukin ba natin sila? Para makasalo kayo at si Ginoong Shen. Sa pagkain? Xiao Yang, Xiao Yu, dahil may mga kaibigan na dumating. Kung ganoon, tawagin na natin sila dito para kumain. Mas masaya kapag marami. Ang daming pagkain. Hindi naman natin ito maubos. Tatay, pupuntahan ko muna si Ann. Tamang-tama. Tay, lalabas din ako para tingnan. Kaibigan ng taong iyon ang dumating. Matanda, paki. Sila nga. Chen, bakit ka nandito? Bakit kayo dalawa nandito para hanapin ako? Kuya, sila ay mga mabubuting kaibigan ko. Noong ako ay isang waiter pa. Akala ko, umuwi na sila. Si Lao Chen ay kasamahan ko sa trabaho. Maganda ang aming relasyon. Hindi ko na kayo guguluhin. Nagkita na ang magkapatid. Sakto, may sasabihin din ako sa aking kaibigan. Humihingi ng tawad sa pagkukulang ko. Alam kong mabigat ang aking kasalanan. Nandito ako upang humingi ng kapatawaran. Mahal na emperador ng Mandirigma. Simula nang sumali si King Luan sa palasyo ng Mandirigma, palagi siyang masigasig at masipag. Makikita ang kanyang katapatan. Nagmamakawa kami, mahal na emperador ng Mandirigma. Bigyan niyo pa sana ng isa pang pagkakataon si King Luan. Tumayo ka na. Huwag na muling gawin ito. Maraming salamat, Ginoong Gu Emperor. Bakit ka nandito? Ginoong Shen, tungkol sa Hotel Yunhai, ikinalulungkot ko. Ayon sa inyong utos. Narito ako upang magbitiw. Ito ang aking resignation letter. Talagang napagpasyahan mong umalis. Shen, ako. Sige na nga, hindi ka naman lubos na may kasalanan dito. Pero, sa susunod, wag nang mangyari ulit ito. Mabuti. CJ, salamat, Ginoong Shen. Mauna ka na. Tatay, ito ang dati kong bahay. Nga. Ito kami ng nanay mo. Ang lugar na tinitirhan. Noong taon na iyon, pinasok tayo ng magnanakaw. Sa walang magawang kalagayan ang iyong ina. Ay tumakas bitbit kayo. Sa pagtakas na iyon, nagkahiwalay tayo ng 20 taon. At ang iyong ina, Xiao Yang. Xiao Yang, Xiao Yu. Tingnan nyo. Ito ang inyong ina. Sa hinaharap,
Mayroon pang isang larawan ng buong pamilya. Sayang. Okay lang, di ba? Pwede naman tayong kumuha ulit ng larawan. Kahit na umalis na si Mama, pero bumalik naman kami ng kuya ko. Mama, napakaganda mo. Nga, tatay, paano kayo nagkakilala ni Mama? Paano? Malayang pag-ibig o ipinakilala ng iba? Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako sa isang pabrika. Ang nanay mo naman ay babaeng manggagawa sa pabrikang iyon. Isang pagkakataon, ang iyong ina ay nasa labas. Inapi ng dalawang maliit na siga. Sinalba siya ni Papa. Simula noon, nagkakilala kami. Wow! Ang bayani ay nagligtas ng dalaga at nakuha ang dalaga. Papa, ang galing. Ano ang nangyari pagkatapos? Tatay, ganito lang. Inalay ni nanay ang kanyang sarili. Pagkatapos noon, nagsimula na kaming magkarelasyon. Pero, nang maghahanda na kaming magpakasal, doon ko lang nalaman, ang nanay niyo ay anak ng alkalde. Ang nanay niyo ay anak ng alkalde. Si Mama ay anak ng alkalde. Nga. Noong panahon na iyon, ang alkalde ay parang isang maliit na hari. Anak ng mayor. Prinsesa siya. Sa tingin ko, sa kanyang kalagayan, makakahanap siya ng mas mabuti. Pero sa huli, para sa iyong ina, nagdesisyon akong maging matapang minsan. Tapos, paano niyo nalaman na namatay si Mama? Noong una, ako at ang mama mo ay nagtanan at nagpatuloy kami sa buhay na nagtatago. Noong araw na iyon, pagkatapos kong bumangon sa kwarto, agad akong lumabas para hanapin ang iyong ina. Pati na rin kayong magkapatid. Hindi ko inaasahan, ang inyong ina ay namatay sa ospital. At pati kayong dalawa ay nawawala na rin. Sabi ni Ama, noong taon na iyon, bigla akong nagkasakit ng malubha. Para magpagamot, mabilis nila akong dinala sa Jiangshan para magpagamot. Mukhang lahat ng ito ay nakatakda na ng tadhana. Sabi ng matanda, nakita niya ako sa tabi ng ilog. Dapat noong panahon na iyon, dinala ako ni Ina. Habang tumatakas kasama si Kuya, hindi sinasadyang napunta ako sa tabing ilog. Marahil ito na talaga ang kapalaran. Pagpalain sana ng Diyos ang aking mga anak. Lahat sila ay bumalik. Masaya ako. Naniniwala ako. Ang kaluluwa ng inyong ina sa langit ay maaari ng mamahinga. Xiaoyang, Xiaoyu. Sinabi ito ng tatay sa inyo para malaman ninyo. Tayo ay isang pamilyang nagmamahalan. Ano mang mangyari, pwede mo itong direktang sabihin. Ano ang gusto mong gawin? Pwede mo na itong direktang gawin. Walang kailangan. Itago ito. Ang mga bagay sa mundo ay hindi tiyak. Kung talagang dumating ang oras na iyon, marami kang pagsisisihan. Tatay, may sasabihin ako. Kung ang aking pagkatao ay malantad, kahit na magdudulot ito kay tatay at kay kapatid, ng masaganang buhay, pero hindi maiiwasan na tulad ni Shen Qilan, at iba pang mapagsamantalang kamag-anak, patuloy na kinukulit ang tatay ko. Matanda na si tatay. Hindi na dapat pabayaan si tatay. Ngayon si tatay, hindi na masyadong maganda ang kalusugan. Hindi niya kaya ang gulantang, at ang dami kong kaaway. Kung malalaman ng tao, na sila ay pamilya ng unang martial emperor ng Daxia, magdudulot ba ito ng panganib sa kanila? Xiaoyang at Xiaoyu. Ano bang nangyari sa inyo? Wala. Wala naman. Gusto ko lang sabihin. Kahit wala na si inay. Pero aalagaan ka ng kapatid ko. Kaya huwag ka nang malungkot. Tay. Gusto ko ring sabihin ang sinabi ni Kuya. Nandito kami ni Kuya para sa'yo. CJ. Kayo, magkapatid, bumalik na. Huwag nang banggitin kung gaano kasaya si Papa. Ako ay lalabas upang magluto. Tayo bilang isang pamilya, kumain tayo ng sabay-sabay.
Kapatid, ilang taon ka nang nagtatrabaho sa labas? Siguradong mahirap iyon. Ikaw naman kuya, ang trabaho mo bilang gwardya. Nakakapagod din, di ba? Ayos lang. Yung dalawang kaibigan mo, mukhang hindi sila ordinaryo. Ang tindig nila ay parang hindi mga waiter at janitor. Parang mga disiplinadong sundalo. Ayon sa pagkakaalam ko, ang makakapag-utos sa kanila, at ang apelyido pa niya ay Shen. Malamang doon lang iyon. Yung kaibigan ni Kuya, ay magaling din. Kaya niyang magdala, ng kilalang Italian designer, na relo ni Oris. Malinaw na hindi simpleng tao si Kuya. At ang Kuya ay may apelyidong Shen din. Kung ganun, siya lamang ang maaaring maging siya. Nasa bahay kayong lahat, tiya at pinsan. Hindi pa ba sapat ang palo? Ihingi na naman ng palo. Xiao Yu, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Ako ang tiya mo. At saka, dati, mga nagkakamali lang iyon. Gabi na. Bakit nandito? Si tiya at pinsan. Ngayon ang araw ng pagkikita ninyong magkapatid, at ng tatay mo. Kaming dalawa ng pinsan mo ay narito para bumati. Pinsan! Pinsan! Kuilan, bakit ka nandito? Kuya, binabati kita. Sa wakas natagpuan mo na si Xiaoyang at si Xiaoyu. Muling nagtipon ang buong pamilya. Kuya, medyo malamig sa labas. Huwag mong hayaang lamigin ang bata. Pumasok na tayo sa loob. Kuya, hindi sa sinasabi ko sa'yo. Kahit mahirap, huwag mong pahihirapan ang bata. Bakit mo hinahayaan na? Kainin niya ang mga yan. Ngayon medyo nagmamadali. Hindi rin ako nakabili ng karne. Kuya, bakit mo nakalimutan? Yung general manager ng Yunhai Restaurant. Hindi ba't sinabi na libre ang kain mo doon? Mayroon kang ganitong katagal na libreng pagkain. Hindi mo rin alam kung paano mag-enjoy. Basta sinabi lang yun ng ibang tao. Wala namang kaugnayan sa kanila. Bakit ka makikisama sa pagkain at inumin? Kuya, ikaw ay isang mahalagang bisita sa kanya. Kahit araw-araw kang pumunta, matutuwa siya sa puso niya. Dumating si Tia ngayon. Sa tingin ko, hindi lang ito ang sasabihin niya. Xiaoyang, ang talino mo talagang bata ka. Ang pinsan mo, hindi ba't mahigit 20 taong gulang na? Malapit na rin siyang magpakasal. Sa palagay ko, dapat bilhan mo ng bahay ang pinsan mo. Kulang ka pa ng 50 milyon. Di ba binigyan ka ni Hizo ng 1 bilyon ngayon? Bilang tiyuhin ni Yunkay. Sa kasal ng pamangkin mo. Ikaw na tiyuhin. Hindi ka ba magpapakita ng konting malasakit? Dapat magbigay ka rin ng kaunti, di ba? Tama ang sabi ni Tia. Ang pamangkin na ito ay magpapakasal. Bilang tiyuhin, dapat talaga na magbigay. Si Xiaoyu ay talagang matalino at maalam. At marunong umintindi. Pero, Tia, ako at ang kuya ko, mas matanda kami ng 2 taon kaysa sa pinsan namin. At malapit na rin, kaming magpakasal. Sa oras na iyon, ang kotse, bahay at dot. Siguradong hindi mawawala. Hindi ba dapat, magpakita muna si Tia. Sama-sama kami ni kuya. Hindi naman marami, mga 1 bilyon. Ano? 1 bilyon, nagnanakaw ka ba? Paano makapagsalita ng ganito si tita? Humihingi ka ng 5 milyon kay papa. Hindi ba't pagnanakaw din yan? Nagbigay si Amy sihin ng 1 bilyon kay Papa. Ako ang kapatid niya. Dapat lang na mayroon akong bahagi ng perang iyon. At saka, ang tatay mo ay tiyuhin ni Yunkay. Bakit hindi na lang niya ilabas ang pera? May pera naman siya. Sabi rin ni Tia, ibinigay ni Amy sa tatay ko, hindi sa amin na pamilya. Kaya kung ibibigay man, sa tatay ko ang desisyon, at ayon sa sinabi ni Tita kanina. Ikaw rin ang tita namin ni ate. Kaya't bigyan mo kami ng pera, tita. Makatuwiran lang, di ba? Ikaw. Shen Jiangwu. Mayaman ka na.
Hindi mo na kami kinikilala, ang mga mahihirap mong kamag-anak. Mahihirap na kamag-anak. Tiyahin, hindi ba't lagi mong sinasabi na si Pinsan ay ano? Team leader sa Tenglong Bank. Paano magiging mahirap na kamag-anak? Nanay, sinasabi ko huwag mo na silang kausapin. Diretsuhin na natin ang pagkuha ng A-Kid card agawin na natin. 1 bilyon ito. Sinasabi mo, itong matandang ito. Bakit siya magkakaroon ng 1 bilyon? Shen Jiangwu. Huling beses ko nang itatanong sa iyo. Ang perang ito, ibibigay mo o hindi? Quilan. Tingnan mo si Xiaoyang, at si Xiaoyu hindi na rin bata. Ang lalaki ay dapat mag-asawa. Ang babae ay dapat mag-asawa. Ang pera. Kaya. Ayaw mo talagang ibigay, no? Ikaw, matandang lalaki. Akala mo ba dahil si General He ay nagtatanggol sa iyo? Matatakot na ako sa iyo. Ganoon ba? Sasabihin ko sa iyo, ang aming yun kay. Malapit na akong maging vice-presidente ng Tenglong Bank. At saka, may malapit na relasyon ako. Kay Shen Qianping ng Shenghao Group. Kahit si Hyun Long ay dumating. Kailangan niya akong bigyan ng konting respeto. Kaya dapat alam mo ang iyong lugar. Madali mong ibigay ang 50 milyon. Hindi. 100 milyon. Ibigay mo. Kung hindi ano? Dati, ininsulto kami ng tiyahin mo sa Yunhai Restaurant. Kaming mag-anak na 3. Nang makita na binigyan tayo ni General He ng pera, nagpapalakas na naman. Ngayon hindi na maaaring magpakitang gilas. Diretsong mang-aagaw na lang ba? Ikaw, malditong bata. Kung hindi kayo magbibigay ng pera ngayon, ay dedemanda ko kayo kaagad. Kay Shen Qianping ng Shenghao Group. Pagdating ng oras, si Hyun Long, ang pagpapakita nyo ay hindi kayo kayang iligtas. Hindi lang 100 milyon, kasama pa ang sira-sirang bahay nyo. Kung matalino kayo, bilisan nyo na. Ipapasa nyo sa akin ang bahay ng matandang iyan. Kung hindi, ako, muntik ko nang makalimutan. Ang mga bahay sa Shenja Village ay malapit ng gibain at bilhin ng pinakamayamang tao at ng palasyo ng Gu Emperor. Sa pagkakataong ito, kung makuha ang mga bahay na ito, di ba't malaki ang kita? Quilan. Ang bahay na ito ay amin ni Gixiang. Kasama ng 2 bata, ito ang aming tahanan. Paano naman ito? Matandang yan. Sa tingin ko, hindi ka tumatanggap ng pag-aalay, gusto mo ng parusa. Sa lumang bahay na yan, hinihingi ko sa'yo. Malaki ang pagtingin ko sa'yo. Kung talagang magdulot ito ng gulo, kay Shen Qianping, Presidenteng Shen, sa oras na iyon ang mawawala sa iyo, ay malamang na hindi lang ang bahay. Kundi, ang buhay mo at ng 2 batang ito. Tita, ito'y hayagang pagbabanta at pangingil na. Ano ngayon kung ganoon? Noong panahon na iyon sa labas ng Shanghai Hotel, binangga mo ako. Wala pa akong reklamo sa'yo noon. Itong 1 bilyon ay para sa aking gastusin sa gamot at bayad sa pinsalang emosyonal. At itong bahay ay bilang kabayaran sa aming ekonomiya. Si tita at pinsan, talagang ang lalaki ng mga hiningia. 1 bilyong gastusin sa ospital at bayad sa pinsala sa pag-iisip. Pero tingin ko sa iyo, pinsan, ang mga sugat mo at ang kalagayan ng pag-iisip mo, mukhang maayos naman ah. Gusto mo ba ate ko? Natulungan kitang dagdagan ang kapanipaniwalaan. Ano ang gagawin mo, huwag kang lumapit. Salbahing bata, kung susubukan mong saktan ulit ang anak ko, hindi tayo matatapos. Sige na, kapatid. Kapag nakipagtalo ka sa taong ganito, ibababa nito ang ating dignidad. At saka, huwag mong alalahanin si tatay. Tia, pinsan. Kami ni pinsan sa huli, pinapatawad namin kayo sa huling pagkakataon. Talagang totoo. Umalis ka na. Alice, ikaw maliit na gago. Akala mo ba nandito ka sa Yunhai Hotel? Si Hyun Long na iyon, kayang protektahan kayo. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi nyo ibibigay ang bahay at ang 100 milyon ngayon, hindi ako titigil sa inyo. Pa, sinabi ko na dati sa kuya ko, ang mabait ay inaapi. Tinuring mo silang kamag-anak. Sila, pero baka hindi kita pasalamatan. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Gusto ko lang makita kung nangangati na naman kayo. Gusto ko kayong tulungan para maalis ang kati. Ikaw, ang tapang mo. Shen Jiangwu, hintayin mo. May 2 pa. Xiaoyang, Xiaoyu. O kaya, alis na lang tayo dito. Pa, dito ang alaala ninyo ni Nay. Kaya mo ba talagang gawin ito? Pero kung para sa bahay na ito, mas iniisip ni tatay ang inyong kaligtasan.
Pagkatapos ng lahat, si Shen Chanping. Tatay, huwag ka nang mag-alala. Nandito kami ni Kuya. Walang mangyayari. Kuya, mukhang maganda ang panahon ngayon. Lalabas ako para maglakad-lakad. Ginoong Shen. Mahal na uhuang, hindi ko inasahan na ang kapatid ng pinakamayaman ay siya palang unang uhuang ng Daxia. Pero, sa ganitong katayuan lang bagay, sa kapatid ng pinakamayaman, kaya pala si Emperor Wu. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang pinakamayaman sa mundo at ang unang Emperor Wu ng Great Xia. Ang isa ay mayaman, ang isa naman ay may kapangyarihan. Ang magkapatid na ito ay malamang natatayo sa tuktok ng mundo. Ngayong araw, pinapunta ko kayo dahil may kailangan kayong gawin. Ang pagkakakilanlan namin ng kapatid ko, marahil nahulaan niyo na rin. 3 araw mula ngayon, kami ng aking kapatid ay magdaraos ng isang welcome party sa Jiangyan City. Sa oras na iyon, ay formal naming ipapakilala ang aming pagkakakilanlan. Mangyaring ipamahagi ang mga imbitasyon at ipaalam sa lahat ng kilalang tao sa Daxia. Ginoong Shen, tinago niyo po ang pagkataon niyo noong araw na iyon. Natatakot po ba kayong matakot ang matandang Shen? Sa pag-anunsyo ng napakagarbo, ang pagkataon niyo at ng Emperor Wu. Hindi kaya? Nga, Emperor Wu, ang matanda ay may edad na. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Gawin niyo lang ang nararapat. Secretary Chen, kapag nagpapadala ng mga imbitasyon, huwag kalimutan, si Shen Chanping ng Shenghao Group, at ang Fujilong Bank, kay Chen Yun at kayong dalawa. Sa ganitong okasyon, kung wala ang mahalagang tao, mukhang hindi maganda. Xiao Yang, Xiao Yu. Ang sinasabi ninyo, pupunta sa handaan ng kaibigan. Dito ba? Tay, ito ang inihanda namin, ng kapatid kong babae para sa inyo. Siguradong magugustuhan nyo ito. Sa ganitong katas, na lugar magdaos ng handaan. Ang pamilya na iyan, mayaman o may impluensya. Bukod pa riyan, kayong mga kabataan ay nagtitipon. Sasabihin mo bang ako, isang matandang lalaki? Pa, huwag kayong mag-alala, kung kami ng kuya mo ang nagdala sa inyo, kaya karapat-dapat tayong pumunta. At saka, kahit sino pwedeng hindi pumunta ngayon, pero ikaw kailangan mong naroon. Tatay, pumasok na tayo. CJ, tumigil ka. Ngayon dito ay may isang malaking tao na magdaraos ng piging. Ang mga hindi imbitado ay kailangan lumayo. Kami ay narito para dumalo sa piging. Ang aming mga imbitasyon ay may pulang may diamanting palamuti. Kung ikaw ay maglalakas loob na magpalsipika, kaibigan, ang ganitong imbitasyon ay para sa pinakamataas na antas. Gintong imbitasyon, normal lang na hindi mo pa nakikita. Sa inyong tatlo, siguro ang tunay na imbitasyon ay hindi nyo pa nakikita. Sasabihin ko sa inyo, ngayon ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang unang emperor ng martial arts ng Daxia, ang magkasamang nag-organisa ng pagbabalik na piging. Ang mga naimbitahan ay mga pinakamataas na tao sa lipunan. Sa tingin mo ba? Ano ang sinabi mo? Dito ay ang pinakamayaman sa mundo, at ang pagbabalik ng unang emperador ng martial arts. Mali ba ang pinuntahan natin? Pa, huwag kang mag-alala, hindi tayo nagkamali. Dito nga. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam, dahil ikaw ay walang alam, hindi na kita papatulan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Kung hindi, ano? Sa tingin mo, kayong isang gwardya, at isang tagasilbi. Gusto lang nilang pasukin ang ating dalawang big boss, na pagbabalik na salo-salo. Nagpapakamartir talaga. Bastusan. Naglakas loob na bastusin si Gishen. Shen. Shen. Miss Shen. Hindi ba ito si Ginoong Hinang Yunhai Hotel? Kayo rin ba ay dumadalo sa salo-salo? Ginoong Shen. Tawagin niyo na lang akong Xiao He. Salamat sa pinakamayaman at sa Emperor Wu sa kanilang paggalang. Mapalad akong makadalo sa pagbabalik piyesta ng dalawang boss. Hindi ko akalain na dito, makikita ko si Ginoong Shen, sila Xiao Yang at Xiao Yu. Ang nagdala sa akin dito, para dumalo. Hindi ko inakala na makakarating ako sa pagbabalik na salo-salo ng pinakamayaman sa mundo. Naghahanda na akong dalhin ang dalawang batang ito at umalis ka agad. Mukhang itong si Ginoong Shen ay hindi pa alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang mga anak. Natatakot ako na sa pagdiriwang ng pagbabalik na ito, ang dalawang malaking tao ay kailangang ipagtapat ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang ama.
Ginoong Shen, tiyak. Siya ay kaibigan ni na, Ginoong Shen at Binibining Shen. At naroon din siya sa pagdiriwang ng pagbabalik ng dalawang malaking tao. Nais kong kayo ay dumalo sa napakarangyang salu-salo. Kaya naman iniimbitahan ko kayo. Ginoong Shen. Kayo po, dahil sa pagmamalasakit ng inyong mga anak, huwag na po. Pinahirapan ko pa ang mga bata. Talaga, kung mapapasaya mo itong si Gishen, makukuha mo ang paghanga ng dalawang big boss. Ang pamilya ko, mukhang aangat na talaga tayo ngayon. Shen, magsisimula na ang salu-salo. Mangyari. General, ito. May nangyari, ako ang mananagot. Hindi ba? Sa aking katayuan, hindi pa pwedeng magdala ng kaibigan sa party. Kailangan mo pa rin akong papuntahin, para mag-apply sa boss mo. Pakiusap. Umalis na tayo. Kayong bahala na po kay MLU. Shen. Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Isang malaking karangalan. Hello, President Shen. Ako si Shen Qilan, ang ina ni Yungkai. Lagi akong kinukwentuhan ni Yungkai tungkol sa iyo. Sa wakas ay nakita na rin kita ngayon. Paano naman sila nakarating dito? Nabalitaan ko na noong mga nakaraang araw. Si Hyun Long ay nasa Yanghai Restaurant. Nahandang gamitin ang Zune Box at isang buong hanay ng Manchu at Han Cuisine para sa pagtanggap ng isang mahalagang bisita. Maraming tao ang nakakita noon. Mukhang ito ay si Ginoong Shen Jiangwu. Talagang nakakatuwa. Ginoong Shen, anong mahalagang bisita? Yung matandang iyon, isa lang siyang basura sa aming baryo. Ang dalawang iyon, ang anak na lalaki at babae ng basurang iyon. Isa ay isang gwardiya. Paano ko narinig na si Shen Jiangwu? Siya ang tito mo. Shen, huwag kayong magkamali. Wala kaming anumang kaugnayan sa kanila. Tama. Ako ang grupo leader ng Tenglong Bang. Bukod pa roon, malapit na maging vice president na ako. Mas tanyag sa pinakamayamang tao sa mundo. At ang emperor ng Daxia ay inimbitahan upang dumalo sa pagbabalik-bayan na piging. Paano posible na sila ay kamag-anak ng mga mahihirap na tao? Makapagiging bisita ng Lion High Hotel at ni Eve Van Dunn ay mga pulubi. Si Yangi, matagal na tayong di nagkita. Matagal nang hindi nagkikita, Ginoong He. Salamat sa mayamang tao, na si Emperor Ru. Ang aming He Group ay nakatanggap din ng imbitasyon. Hindi ko lang inaasahan na makikita ko si Ginoong Shen dito. Naalala ko noong mga nakaraang araw. Ang Shenghao Group ni Amy Shen ay nakaranas ng krisis sa ekonomiya. Akala ko si Amy Shen ay pupunta upang ayusin ang mga bagay sa kumpanya. Hindi ko inasahan na pupunta siya rito. Mali ang sinabi ni He. Ang pagbabalik ng dalawang pinakamayaman sa mundo at ng emperor, sa handaan ng mga pinakamataas na pinuno, napakalaking kaganapan ito. Siyempre, kailangan ko rin makita ito. Ganoon ba? Akala ko si Ginoong Shen ay narito, para makipagkaibigan sa mga makapangyarihan, at maghanap ng mga investor. Naalala ko ilang araw ang nakalipas. Ang Yunhai Hotel ni Ginoong He. May isang bisita na dumating. Si Chairman He mismo ang tumanggap. Sila siguro ang mga iyon. Hindi ko lang maintindihan. Isang matandang lalaki, isang security guard, at isang serbidora. Sila rin ay mga espesyal na bisita ni Chairman He. Shen Qianping, kung ikaw mismo ang nagpapakamatay, wala na akong magagawa. Tama. Ang matandang Ginoo at si Miss Shen ng pamilya Shen ay mga espesyal na bisita ng Yunhai Hotel. Sa pagkakataong ito, makakasama ko sila. Malaking karangalan ko na makadalo sa piging na ito. Kagalakan ko, Hyun Long, ang makadalo dito. Si Hyun Long, ang matandang iyon, ay magalang pa sa matandang ito. Siguro, isang malaking tao ang tunay na pagkatao ng matandang ito. Hindi ko alam kung sino ang matandang ito. Siya ay isang simpleng tao lamang, si He. Ngayon ay, manahimik ka. Tinatanong ba kita?
Hindi ko alam kung ang matandang ito ay ulo ba ng isang pamilya. Ulo ng pamilya? Ano ang ulo ng pamilya? Pa, tinanong niya kung sino ka sa mga nangungunang pamilya. Hindi naman si Papa ang ulo ng pamilya. Isa lamang siyang tunay na taga-bukid. Hindi ka naniniwala? Tanungin mo sila. President Shen, itong matandang ito ay isang ordinaryong magsasaka sa nayon ng Shen. Hindi namang malaking tao sa pamilya. Baka masyado lang akong nag-iisip. Ngayon ay ang pagtitipon para sa pinakamayamang tao sa mundo at sa pagbabalik ng dakilang General Hu. Hindi ito para sa kahit sino lang. Pwede kang sumali. He Yunlong, kahit na may imbitasyon ka, pero dinala mo sila sa ganitong lugar. Hindi ka ba natatakot na magalit ang pinakamayaman at si Emperor Wu? Itong si Shen Qianping ay may konting talino. Hindi na kailangan pang alalahanin iyan ni Eng Shen. Gaya ng sinabi ni Chairman Shen. Kahit na may sisihin ang mayaman at si Emperor Wu ang dapat sisihin. Ako rin ang kanilang sisihin. Ang katayuan at posisyon ni Eng Shen. Hindi pa niya kailangang sabihin sa akin. Nandito ang mayaman at ang salo-salo para sa pagbabalik ng Emperor Wu. Walang imbitasyon. Wala kayong karapatang manatili rito. Mga gwardya, palayasin ninyo agad ang tatlong ito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. He Yunlong, ikaw rin, Li Ye. Ang presidente ng He Group. Bakit parang aso na naglalaway? Nakapaligid sa matandang to. Kayo sa He Group. Lahat ba kayo ganyan kababa? Ang paglitaw ng mga taong to ay lumalapastangan sa dalawang boss. Kung malalaman ito ng dalawang boss, hindi ba tayo ang sisisihin? He Yunlong, sa tingin ko gusto mo lang na ang pinakamayaman at si Emperor Wu ay sisihin kami at isama kami sa iyong kamatayan. Tama, Ginoong Shen. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Wala silang imbitasyon para sa pagbabalik na handaan. Napakalaking kasalanan na ito. Palayasin niyo sila agad. Bago pa magalit ang dalawang boss sa atin. Sinong nagsabi na wala kaming imbitasyon? Nasaan ang imbitasyon? Kuya, kinuha mo ang mga gulay sa harap ng pintuan kanina. Bakit nawala na? Xiao Yang. Nawala ba ang imbitasyon? Ano ang nawala? Sa tingin ko wala naman talaga. Nagkukunwari ka lang. Nga. Sa tingin ko kayo ay sumusungkit lang kapag hindi nagbabantay ang mga gwardya. Nakapasok kayo ng palihim. Sinabi niyo pa na mayroon kayong imbitasyon. He Yunlong, ito ba ang tinatawag mong bisita? Wala nang ang imbitasyon. Nag-aarte pa kayo rito. Naalala ko ng malinaw na ang pinakamayaman. Bago pumasok, may hawak siyang gintong imbitasyon. Bakit nawala? Pero, kayong dalawa, kayo ang mga bida sa party na ito. Kung may imbitasyon man o wala, parang wala namang problema. Ano kung wala kaming imbitasyon? Sa aking katayuan, hindi ba ako pwedeng magdala ng mga kaibigan para dumalo sa salo-salo? He Yunlong, sobrang bilib mo naman sa sarili mo. Nasa Jiangxing ka, talagang may katungkulan ka. Pero sa harap ng pagbabalik ng dalawang boss, may lakas ng loob kang ipakita ang estado mo. Pati kayong tatlo, walang imbitasyon. Wala kayong karapatang narito. Umalis kayo agad. Pwede akong hindi sumagot. Kung malalaman ng dalawang boss, walang imbitasyon, at naglakas loob pang dumalo sa pagdiriwang ng haring mandirigma ng dakilang tag-init, at ng pagbabalik ng pinakamayaman sa mundo. Talagang kahibangan ito. Nga, sino sa kanila ang hindi kilala sa Jiangxing? Lahat sila ay mga taong kilala at may impluensya. Pati ba naman itong mga walang kwentang tao ay mailakas ng loob na pumunta rito? Tama. Ang presensya nila dito, nakakainis. Sa tingin ko, mas mabuti pa na palayasin na lang sila, paalisin. Lumayas ka. Lumayas ka. He Yunlong, nakikita mo ba? Tanging mga may identidad ang may karapatang manatili dito. Ang walang identidad ay pwedeng maging isang kawawang payaso. Xiao Yang, Xiao Yu, umalis na tayo. Ginoong Shen, nahulog ang iyong imbitasyon sa pasilyo. Ang kanilang imbitasyon. Bakit kulay ginto ito? Hindi ba ang aming mga imbitasyon ay lahat pula na may mga diamante? Hindi ko alam, hindi ko narinig na ang seremonya ng pagbabalik ay may gintong imbitasyon. Batang bastardo, kung peke lang ang imbitasyon mo, dapat mong pag-aralan ng kaunti. Kahit kami ay alam na.
Ang imbitasyon ng pinakamayaman at ng emperador ng mga mandirigma ay pula na may mga brilyante. Saan mo nakuha ang basurang ito? Mula sa tambakan ng basura na naglalakas loob na magpanggap bilang imbitasyon sa pagbabalik. Nanay, isa lang siyang gwardiya, hindi pa nakikita ang imbitasyon ni boss. At kami na may imbitasyon. Hindi niya kami makausap araw-araw. Kaya, wala siyang paraan para sa imbitasyon, para makapag-research ng maaga. Hiyun Long, hindi mo ba sinabi na sila? Ilan ba sa kanila ang iyong mga espesyal na bisita? Bakit? Bilang iyong mga espesyal na bisita, wala man lang imbitasyon. Pati ba naman ang mga has na Peking? Ang imbitasyon sa pagbabalik ng dalawang boss. Paano kung malaman ito? Ng dalawang boss? Hindi lang ikaw. Ang inyong higroup. Dapat bang maparusahan? Si Enlil Shen dapat ang pinakamayaman sa mundo. Sa kakayahan ni na Secretary Chen at Lord King Luan, hindi imposibleng makakuha ng imbitasyon. Si Aoyang, isa lang itong piging. Walang problema kung hindi sasali si Papa. Pero hindi ka dapat gumawa ng peking imbitasyon para sa dalawang boss. Tay, huwag kang mag-alala. Ang imbitasyon na hawak ni Kuya ay tunay na tunay. May ilang tao lang na walang sapat na otoridad na hindi nakikilala ang imbitasyon na ito. Kawili-wili, ayon sa pagkakaalam ko, may dalawang uri ng imbitasyon para sa pagbabalik ng dalawang boss. Ang isa ay itim at puti, ng itim na imbitasyon ni Kuroba. At 3 lang ang ganitong imbitasyon. Nasa sekretarya ng pinakamayaman, Sekretarya Chen, at sa sugo ng emperador ng mga mandirigma, sina King Luan at Hu Feng, nasa kamay ng 3 dakilang tao na ito. Bukod dito, ay ang mga taong kilala ninyo, kulang inkrustadong paanyaya. Gusto nyo bang sabihin, na itong hawak nyo, na gintong paanyaya, ay espesyal na ginawa, ng pinakamayaman at ng emperador, bilang 2 uri ng paanyaya? Mukhang, hindi ka naman masyadong tanga. Tama, ito ay ginawa namin ng kapatid ko. Espesyal para kay tatay. Isang espesyal na imbitasyon. Isa lang ito sa buong mundo. Ginawa pa ng mga batang bastardo. Espesyal na imbitasyon. Akala mo kayong dalawa ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang dakilang martial emperor. Tama. Kami ng kapatid ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang unang martial emperor ng Great Xia. Tama. Kami ng kapatid ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang unang martial emperor ng Great Xia. Mukhang tama ang pagpusta. Xia Oyang, ano nang pinagsasasabi mo? Paanong ikaw at si Xia Oyo ay magiging pinakamayaman sa mundo at si Emperor Wu? Tatay, hindi ba kamukha ko si Kuya? Batang bastardo. Parang may sira na yata ang utak mo. Kayong dalawa ay ang pinakamayaman sa mundo at si Emperor Wu. Ito ang pinakamalaking biro na narinig ko ngayong taon. Bata, ngayon ang kinalaban ninyo, hindi lang tayong dalawa. Nagpanggap kayong may imbitasyon sa pagdiriwang ng pagbabalik. Isa na itong mabigat na kasalanan. Ngayon, naglakas loob pa kayong impluwensyahan ang emperor at ang pinakamayaman. Kahit napalampasin na namin kayo, ang dalawang makapangyarihan, hindi nila kayo palalampasin. Paano ka nakakasiguro? Ako at ang aking kuya ay hindi ang pinakamayaman sa mundo o ang unang mandirigma ng Daxia. Bastusan ka. Alam mo ba ang pagkatao ng dalawang taong ito? Sila ay nasa tuktok ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang gwardiya, may isa pang tagapaglingkod na naglakas loob magpanggap bilang dalawang boss. Talagang hindi alam ang limitasyon. Ang pinakamayamang tao sa mundo at si Emperor Wu, napakataas ng kanilang katayuan. Paano sila naglakas loob magpanggap? Sa tingin ko sila ay takot tumanggap ng parusa. Sa ganitong sitwasyon, parang nagmamadali sa paghahanap ng lunas. Sayang naman, bakit ka nagkukunwaring ibang tao? Nagkukunwari pa bilang dalawang bigating tao. Talagang naghahanap ka ng gulo. Hiyun Long, ito ba ang tinatawag mong mahalagang bisita? Ang lakas ng loob mo na magpanggap bilang pinakamayaman at ang dakilang general. Hintayin mo na lang na ang pinakamayaman at ang dakilang general ang magparusa sa iyo. Sa tingin ko, kayo, sa ganitong oras pa rin kayo matapang. Kayong lahat, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, bawat isa ay pipilayan ang isang paa, at pagkatapos ay gumapang palabas dito. Kung hindi, kami ay maghahatol sa inyo ng panghahamak at kawalan ng paggalang. Ang pinakamayaman sa mundo, at ang mabigat na kasalanan ni Emperor Wu, ang gagamitin para parusahan kayo. Ano sa palagay ninyo, hindi pa ba kayo kikilos? Kung hindi, kapag dumating na sina Emperor Wu, at ang pinakamayaman, kahit ako,
Wala akong karapatan na mamagitan para sa inyo. Gusto nyo kaming pilitin na putulin ang isang binti. Nakakatakot, wala pa kayong karapat-dapat. Bata, mabuti na lang pinalampas ka ni Eng Ishen. Bakit parang hindi mo pinahalagahan ang buhay mo? Eng Ishen, huwag nang makipag-usap sa mga walang silbing ito. Hulihin silang lahat, ipadala sa pinakamayaman at kay Emperor Wu. Baka sakaling makita ng dalawang boss na pinapanatili natin ang kanilang dignidad, bibigyan pa tayo ng gantimpala. Kayo na ay hindi marunong magpasalamat. Kaya hindi na ako magpapasensya. Ano nang ginagawa mo? Ikaw na malaking lalaki, hindi mo matalo ang isang babae. Sugod! Bastos na bata. Naglakas loob na gumawa ng karahasan. Sa pagbabalik ng dalawang boss, talagang hindi ka panipaniwala, at ikaw, matandang walang silbi. Pinahintulutan ang iyong anak na gumawa ng karahasan. Kapag dumating na ang pinakamayamang tao at ang Emperor of Martial Arts, tiyak na pagpuputol-putulin kayo, at ipapakain sa mga aso. Shen Qilan. Paulit-ulit mong hinihiya ang aking ama. Talagang iniisip mo na hindi kita kayang galawin? Lumayas ka. Walang hiya, mahal mo ba akong saktan? Kaya din kitang saktan. Kapatid, huwag nang makipagtalo sa walang kwenta. Babae ka. Minsan kailangan mo ring maging tunay na babae. Lalo na't nandito ang tatay mo. Huwag mong pahirapan ang tatay mo. Simula ngayon, sinumang mang-api, ang pamilya ng emperador, patay. Baho na batang babae. Baho na batang babae, totoo ba? Akala mo ba talaga na ikaw ang emperador na mandirigma? Talagang iniisip mo ba na wala kaming magagawa? Sa iyo, di ba? Panginoong Kingluan, Panginoong Hufeng. Dumating na si Secretary Chen. Babaeng walang hiya. Ikaw at ang walang hiyang batang ito, hindi ba't gusto ninyong magpanggap bilang pinakamayaman at emperor ng martial arts? Ngayon, ang mga tagapagtanggol at mga sekretarya ng dalawang boss ay dumating na. Mamaya, kahit may pakpak kayo, hindi kayo makakatakas. Gino, ang aking dalawang anak ay walang muwang. Ininsulto nila ang pinakamayaman at ang dakilang mandirigma. Pakiusap, patawarin mo sila. Lahat ng parusa, ako na lamang ang tatanggap. Ngayon alam na ng matanda ang kanyang pagkakamali. Huli na, ngayon kayong tatlo, walang makakaalis. Ginoong Shen, huwag po kayong ganyan. Diyos ko hayaan ang pinakamayaman at ama ni Emperor Wu. Lumuhod tayo, hindi namin kaya yan. Lolo, hindi nyo ba kami pinapapatay? Kayo ay may mataas na katayuan. Kung ganyan ang gagawin nyo kahit 10 buhay pa ang mayroon kami, hindi pa sapat. Mga Sekretaryong Chen, mga Ginoo, ang matandang to, kasama itong walang hiya, at itong maliit na tao, ay nanggugulo sa salo-salo ng pagbabalik. Lakas ng loob. Naglakas loob kayong, hindi gumalang kay Ishen at sa pinakamayamang si Wu Huang. Pinakamayaman. Mahal na emperador ng digmaan. Tatlong Ginoo, pwede bang magtanong, ang pinakamayaman at ang mahal na emperador ng digmaan, dumating na ba sila? Isang grupo ng mga walang alam na langgam. Ang pinakamayaman at ang mahal na emperador ng digmaan. Nandito lang, paano ninyo ito hindi nalaman? Mabuhay, dakilang emperador. Pagbati, pinakamayaman. Xiao Yang, Xiao Yu, ano ang tawag nila sa inyo? Sekretarya Chen. Shenghao Group Shen Chanping. Nagkita na sina Secretary Chen at dalawang Ginoo. Secretary Chen. Dalawang Ginoo, ngunit si Ginoong Taikoon at Ginoong Uhuang ay nasa labas na ng pintuan. Ang mga kilos ni Ginoong Taikoon at Ginoong Uhuang, hindi mo dapat alamin. Lumampas ako. Anong nangyari? Secretary Chen, kayong dalawa. May isang tao dito na napakawalang hiya. Hindi lamang nagpepeke, ang pinakamayaman, at ang emperador ng digmaan. Ang imbitasyon sa pagbabalik tanaw na salo-salo. At nagpanggap pa, bilang ang pinakamayaman at ang emperador ng digmaan. Handa kaming hulihin sila. At ibigay sa pinakamayaman at sa emperador ng digmaan upang hatulan. Pest kang bata ka. Dalhin mo agad yung baboy na babae. Ang inutil mong ama dito. Lumuhod kayo sa harap ng tatlong boss at humingi ng tawad. Baka sakaling sa araw na ito, dahil sa pagbabalik pista, mapatawad pa kayo ng tatlong boss. At mabigyan ng isang buhay na parang aso. Secretary Chen, mga kagalang-galang, ang matandang ito ay nagdala ng 2 hampas lupa para magpanggap na mayaman. At si Emperor Wu ay walang kinalaman sa amin. Huwag po ninyo kaming sisihin. Hiyun Long. Ngayon sina Secretary Chen at 2 Ginoo ay nandito na. Sa tingin mo, ikaw na isang tao mula sa He Group, ay mapoprotektahan mo pa rin ba ang
Tatlong mababang uri ng basura na ito. Shen Chenping, pinapayuhan kita na mag-ingat sa iyong mga salita. Kung hindi, ikaw ang iiyak mamaya. Ikaw pa ang umiiyak. Nagpapanggap ka pang kalmado. Secretary Chen, mga ginoo, itong si Heyunlong kasama ang tatlong ito ay nanggugulo sa pagbabalik na handaan. Hinihiling ko kina Secretary Chen at sa inyong dalawa, dakpin si Heyunlong at parusahan. Pa, hindi ba't sinabi ko na, hahayaan na lang ba naming magkapatid? Ang emperador at ang pinakamayaman? Impossible. Impossible. Paano sila magiging ang pinakamayaman at ang dakilang general? Kalihim Chen, magkano ang ibinigay nila sa iyo para samahan sila sa palabas na ito? Walang galang. Ang pinakamayaman at ang dakilang general ay may napakataas na katayuan. Paano mo sila maaaring biruin ng ganoon? Pinakamayamang dakilang puno. Ang taong ito ay ininsulto ang dalawang dakilang puno. Ipapapatay ko siya ngayon. Hayaan na. Ngayon ay ang pagdiriwang ng pagbabalik ko at ng kapatid ko. Itapon siya. At ang mga nakakainis na tao na iyan palabas. Magpakatino ka. Hiyunlong. Pinakamayaman. Kamakailan ay maganda ang iyong pagganap. Ang iyong kaso. Sinabi sa akin ni Sekretarya Chen, tutupadin ko ang pangako ko sa iyo. Tutupan ko rin ang aking pangako. Simula ngayon, ikaw at ang iyong anak ay maaring pumasok sa palasyo ng guho ang upang mag-aral ng sining. Salamat, punong mayaman. Maraming salamat, dakilang guhuang. Ama, please uminom po kayo ng tsaa. Pakiinom po ng tsaa.